Yo, what's up mga idol, kumusta at welcome back dito. Sa video nga na to ay pag-uusapan natin etong updated chapters ng manga ng My Hero Academia. Bali guys, ganito no, yung pinaka-updated talaga is yung chapter 397. Pero syempre bago yan, gawin muna natin yung chapter 396 dahil dito nga nag-umpisa yung huling paghaharap ng dalawang magkaribal na to na sina All for One at All Might. At habang nag-aantay din tayo ng mga bagong release ng chapters ng manga, gagawan ko rin ng review yung mga nakaraang chapters kung saan nagtapos yung season 6 ng anime. Bali yung pinakahuli kong video is nasa chapter 333 sa pagitan ng labanan nila Stars and Stripes at Shigaraki. Kaya wag na nating patagalin pa, MHA chapter 396, let's go! In the very first panel ay makikita natin dito etong si All Might. And obviously, hindi na nga ito yung dating All Might na nasa prime niya. The fact na naipasa niya na nga rin kay Izuku Midoriya yung quirk niyang one for all, meaning, isa na ulit siyang quirkless. So sinabi niya nga dito na naiintindihan niya na nga daw yung sinabi ni Night Eye dati. Kung matatandaan natin si Sir Night Eye yung dating sidekick na itong si All Might. And during chapter 161 ng manga or season 4 episode 40 ng anime, namatay nga siya dito dahil sa grabe ng pinsalang natamo niya nung nakipaglaban siya dito kay Overhaul. Dahil nga sa nakaraang laban netong si All Might kay All for One ay nagtamo dito si All Might ng malubhang injury sa katawan at isa nga din to sa mga naging rason kung bakit hindi niya na nagagamit yung muscular form niya ng mahabang oras. Bali nga dito sa naging flashback ayon kay Night Eye, kung ipagpapatuloy pa ni All Might ang pakikipaglaban sa ganitong kalagayan ng katawan niya, ay panigurado nga daw na kapag makaharap siya ng matinding villain, ay matinding kamatayan nga din daw ang nakaabang sa kanya kung sakali man. Pagkakita niya nga dito sa makakalaban niya, nasabi ni All Might na hindi nga daw niya makikilala yung itsura ni All for One kung hindi niya nga daw ito matagal nang kilala. Kung sakaling ang propesya ni Night Eye ay patuloy pa rin umiiral, ito na nga daw ang tamang oras ng katotohanan kung magkakatotoo nga ba ang hula o hindi. Makikita dito yung briefcase na hawak niya habang nakitingala kay All for One. At dito na nga magsisimula ang laban ng All Might versus All for One Part 3. Sa kabilang banda naman, bali 20 minutes bago mawala etong Toga Twices, bali kasi dahil sa nahigop ni Himiko Toga, yung dugo ni Bobay Gohara bago ito mamatay, ay nagagamit niya nga dito yung quirk na Twice kung saan nga ay nakakagawa siya ng napakaraming clones. Masingit ko lang mga idol, meron nga pala kaming bagong gawang collaboration channel na ang pangalan ay The PH Senpais. Sa channel na to ay gagawa kami ng mga Tagalog anime review patungkol sa Baki, One Punch Man, One Piece at iba pang mga anime review na siguradong magugustuhan nyo. Binubuo ang The PH Senpais ng 5 anime content creators, kaya naman expect nyo na kapag magsimula na itong mag-function ay palagi itong may upload. Ilalagay ko yung link ng collaboration channel na to sa description sa baba. Maraming salamat. Balik tayo dito sa pagsisimula ng labanan ng dalawang to. Bali sumigaw nga dito si All Might na nandito na siya. Pagkatapos nga nun ay biglang nag-transform yung briefcase na hawak niya into a mechanical armor. So kaparehas nga to ng ginawang transformation ni Iron Man no. Dahil nga sa quirkless siya ay eto yung naisipan niyang paraan para at least may palagman lang siya dito kay All for One. At eto na nga mga idol, bubungad sa atin etong armored All Might. So kahit nga balot ng armor dito si All Might, ay makikita pa rin natin yung ngiti niya. Which is eto nga yung isa sa mga nakuha ni All Might sa dati niyang master na si Nana Shimura. Na ayon nga dito sa dati niyang master, ang mga nakangiti nga daw ang siyang tunay na malakas. At isa pa bilang simbolo ng kapayapaan, ayaw nga ni All Might na merong nag-aalala na siya bilang number 1 hero nung prime niya ay ang rason kung bakit ang mga tao ay merong pag-asa. At eto pa ha, kung si Tony Stark ay may Jarvis at Friday, etong si All Might naman ay merong Hercules. Sinabi nga dito ni All Might na magsimula na nga daw mag-record etong si Hercules. Sagot naman ni Hercules na ginagawa niya na nga daw. Sinabi naman dito ni All Might sa pamamagitan ng communicator kay Tsukauchi na ipapakita niya nga daw kung paano ito gumana. Bali dito nga ay nagulat yung isang detective na kasama ni Tsukauchi dahil nga nag-transform yung kotse ni All Might into a support item at naging powered armor nga ito. Sinabi naman dito nila Braba na ito na nga siguro yung sinasabing labanan sa pagitan nila All Might at One for All. Dagdag pa niya na uumpisahan niya na nga daw ang pagla-livestream sa labanang yon. Pero hindi naman sang-ayon yung iba niyang mga kasamahan. Sa kabilang banda naman ay naalala ni Tsukauchi yung bigla ang pag-alis ni All Might dala-dala yung briefcase. Inawat niya pa dito si All Might at nagtanong kung saan nga ba daw ito pupunta. Sumagot naman si All Might at sinabing tutulong nga daw siya para maging support sa iba pang mga heroes. Sinabi naman ni Tsukauchi na paano niya nga ba daw masusuportahan ang mga ito sa kondisyon ng katawan niya ngayon. Dahil nga doon ay naisip ni Tsukauchi na para bang itinataya na ni All Might yung buhay niya sa senaryong to. Kahit anong support items pa nga daw ang meron si All Might, dahil sa kawalan niya ng quirk ay wala daw itong magagawa sa halimo na si All for One. Habang yapos ng mga pala ni Tsukauchi yung kanyang mukha, ay sinabi niya kay Labrava na putulin na nga daw yung livestream sapagkat ang maipapakita niya nga lang daw sa lahat ay ang karumaldumal na pagpaslang sa isang retired hero. Para lang libangin ng ilang minuto, sabay bawi ng hindi, kundi ilang segundo nga lang daw para mapigilan etong si All for One bago tuluyang makapunta kay Midoriya.
Sa panel na to ay biglang nanlaki yung mata ni All for One. Dahil nga etong si All Might na isa sa mga naging pinakamalaking sagabal sa buhay niya, ngunit isa rin sa mga naging pinakamagandang laruan na naging kalaro niya ay gustong subukan na pigilan siya. Isa nga daw itong walang kakwenta-kwentang plano. Matapos nun ay parehas silang nagsimulang sumugod. Nagtanong pa si All for One kung bakit nga doon nakangiti si All Might. Pagkatapos ay nang-ipon ito ng maliit na energy spear sa kamay niya. Habang si All Might naman ay biglang nagkaman dito sa support item niya para gumawa ng shield at tinawag niya nga itong Hercules Red. Makikitang balot na balot si All Might na nakapaigot na shield sa buong katawan niya habang pabulusok itong sasalubong kay All for One. Nang magpangabot nga silang dalawa ay talaga namang nagulat si Chokauchi dahil nakasurvive si All Might sa ginawang pag-atake ni All for One. Base nga sa initialization ng suit ni All Might ay nabawasan nga daw yung Hercules armor ng 66% at hindi niya na nga daw magagawang makasurvive kung sakaling tamaan ulit siya ng isa pang pag-atake. Sinabi naman ni All Might na wala nga daw problema yon sapagkat napakawalang ingat nga daw ng fighting style nitong si All for One. Hindi nga daw ito umiilag kung kaya't makikita nating wasak yung isang braso nito. Dahil sa sobrang inis ni All for One ay sumugod agad ito bagamat hindi pa fully regenerated yung isa niyang braso. Pasigaw pang sinabi nito na etong one for all lang nag-iisang rason kung bakit nga daw nakikipaglaban si All Might ng ganito. Nang bahagyang malapit na si All for One sa kinaroroonan ni All Might ay biglang may isang surprise attack na ginawa si All Might. Makikitang nagapos ito ng ataking tinawag niyang Black Whip na base sa quirk ni Deku. At naglabas yung Black Whip na to ng napakalakas na boltahe ng kuryente at tinawag niya itong Charge Bolt na base naman sa quirk ni Kaminari. So habang dumadala yung kuryente sa katawan ni All for One ay napansin niyang gumagamit ng ganitong pag-atake si All Might para nga daw ma-interfere yung kanyang hyper generation. Sa kabilang banda naman ay napasigaw si All Might para sa kasunod niyang gagawing pag-atake na tinawag niyang Real in Cellophane Build Up. Habang papalapit sa kanya, etong isa sa mga parte ng mechanism ni Hercules. Sinabi pa niya na magmula nga daw sa naging final battle nitong si All for One laban dito sa master niyang si Nana Shimura ay napansin niya nga daw na palaging nagsisimula ito sa mga walang ingat na mga long range attack. At pagkatapos nga daw tuluyang humina ng kanyang mga kalaban ay tsaka nito ninanakaw ang kanilang mga quirks. Makikita dito na umassemble na sa isang paa ni All Might yung help mechanism na to. Dugtong pang sinabi ni All Might na yung strategy nga daw na yon ay gagana lang sa mga kalaban niyang may quirks. Dito nga inapatanong si Albraba kay Chokauchi patungkol sa sinabi nito kanina sa kung ano nga ba daw ulit yung ipapakita nila sa lahat sa stream na yon. Napatulala naman si Chokauchi sa mga nasasaksihan niya dito sa ginagawa ni All Might. Napatanong pa ito kung ano nga ba daw yung nakikita niya at sino nga ba daw talaga yung taong to na pumoprotekta sa kanila sa loob ng napakahabang panahon. So even na wala nga itong quirks si All Might ngayon ay talaga namang ipinapakita niya na mas nakakaangat siya sa ibang mga heroes na may mga quirks. Dahil sa kagustuhan ni All Might na magkaroon ng isa pang pagkakataon na makalaban si All for One sa pinakahuling beses ay pumasok sa isip niya na magpagawa ng battle suit. Bali nga yung gumawa ng suit na to ay etong si Militia Shield na anak ni David Shield na siya namang dating kaibigan ni All Might sa Amerika na isang support item developer. Bali si David nga din pala yung gumawa ng hero suit ni All Might nung prime niya. Kung di nyo pa nga napapanood yung pinakaunang movie ng My Hero Academia ay mas magandang mapanood nyo ito at available nga ito sa Bilibili. Sinabi ni All Might na nung tinalong nga daw siya ni All for One ng isang beses ay napilitan siyang tumakas papuntang Amerika. At sa lugar nga na to ay nakabuo sila ng matinding samahan. Makikita natin dito na talagang sobrang seryoso ni All Might para nga talunin si All for One. Bali sinabi niya pa, nagagamitin niya nga daw yung suit na ipinagkaloob sa kanya para nga daw durugin ulit si All for One. Dahil sa kawalan niya ng quirk ngayon, gamit nga daw ang sarili niyang mga kamay ay huhulmain niya nga daw ang kanyang sariling kapalaran. Naitanong pa niya kay Chokauchi na hindi ba't matagal na silang magkakilala at dahil nga sa tagal na yon ay naging best friend nga daw siya ni All Might. Gamit yung support mechanism na kumabit sa pa ni All Might kanina ay inimitate niya yung atake ni Midoriya na shoot style smash na talaga namang tumama ng napakatindi kay All for One. Pagkatapos nang idagdag pa niyang sinabi kay Chokauchi na dahil nga daw sa mag-best friend sila ay dapat nga daw na alam nito na hindi siya susulo sa isang labanan na ang nasa isip ay matatalo siya at dito nagtapos yung chapter na to. Magagawa kayang talunin ng kinilalang symbol of peace na si All Might ang evil villain na si All for One o patuloy pa ring babalutin ng matinding takot ang Japan. Abangan niyo mga idol yung karugtong ng chapter ng video na to at talaga namang matinding bakbakan ang hatid sa atin yung dalawang magkaribal na to. At kung bago ka pa lang sa channel na to ay sana maging parte ka ng paparating na 100k subscriber milestone natin. So hanggang dito na lang. Bye-bye!